You're here. Nakangiting sabi ng binata nang makita siya sa labas ng office nito. Bumalik ka. So I'm assuming na tinatanggap mo na ang offer ko. Nakapamulsa nitong sabi habang nakasandal sa likod ng pinto ng office. Nagkakamali ka, Mr. Gonzalvo. Hindi ako naparito upang pakasalan ka. Madiing wika niya. Kung ganon, anong ipinunta mo rito? Nito nang may pagtaas ng kilay sa kanya. Inayos nito ang pagkatayo. Kung nakikiusap ka para ipagpilit ang discount na hinihingi mo. I'm sorry. Wala akong may i-offer sa'yo. Except sa marriage proposal ko. Bakit ako? Marami namang iba dyan. I'm sure maraming nagkakandara pa sa'yo dahil may itsura ka. At mapera. Napasalubong ang kilay niya. Yun lang ba talaga ang batayan yung mga babae? Sa pagpili ng mapapangasawa? Mapera at gwapo? Basically, gano'n naman talaga, hindi ba? Inayos nito ang tayo at itinagilid ang ulo. Sinuri siya nito ng tingin mula ulo pababa. So, are you saying, ganun ka rin? Umiling ang dalaga. Hindi ako ganung klaseng babae. Sure ako, di mayaman at di gwapong unang ilalagay ko sa listahan ko. Umayos ng tayo ang binata at lumanghap ito ng hangin. Ngayon ay nakapamulsa na ito. So paano? Mukhang di ka na interesado sa alok ko. Iba na lang alokin ko. Nakakaalis ka na. Sabi nito sabay talikod. Sandali lang. Wika niya kaya napatingin uli ito sa kanya. Baka naman pwede ko na lang pagtrabahuhan ng atraso ng kuya ko sa'yo. I'm sorry, Miss Amonte. Wala na kaming bakante para sa'yo. Kung meron mang bakante, yun na yung pagiging asawa ko. Madiin na sabi niya. Hinahard na pala ngayon ang magiging asawa? Natatawa niyang sabi. Oo. Huwag ka mag-alala, di ka magtatagal sa akin. Maybe 2 or 3 months lang, tapos na ang kontrata mo. Kapag nakuha ko na ang mamanahin ko, maghihiwalay din tayo. Bakit kailangan pa ng asawa? Kuryoso niyang tanong. Dahil isa yun sa requirements ni Papa para makuha ko ang mamanahin ko sa kanya. Kapag di ako nagpakasal sa takdang panahon na ibinigay niya, mapupunta sa kapatid ko ang pera at mga ari-arian na mamanahin ko. Kaya kailangan ko magpakasal as soon as possible. At dahil utu-utu naman siya, napapayag naman siya na patulan ng offer nito. Sige, tatanggapin ko ang alok mo sa isang kondisyon. Medyo wais niyang sabi. Mabuti pa pumasok tayo sa loob para makapag-usap tayo ng maayos. Naupo siya sa dating silyang inupuan niya nung nagpunta siya rito. At si Amiel naman sa swivel chair na kaharap niya. Sabihin mo, Miss Feeling Beautiful, kung anong kondisyon ng kapalit ng pagpayag mo. Nakarelax na tanong nito sa kanya. No sex, no kiss, at walang yakap. Natawa ito sa sinabi niya. Napakamot pa nga ito sa may kilay nito. Bago seryosong tumingin sa mata niya. Miss Amonte, di naman yata pwede ang sinasabi mo. Paano yan? Sex addict pa naman ako. Mabubuhay ako ng walang kayakap at kahalikan. Pero yung sex na yan, di ko yata kaya. Nito na ikinagimbal niya. Sex addict? Diyos ko Lord. Pakiramdam niya, umabot sa pagkababae niya ang kilabot na nararamdaman niya sa tinuran nito. Para bang gusto na niyang tumayo at kumaripas ng takbo palabas ng office. Mali yata nakipag-usap pa siya sa manyak na to. Anong malay niya kung pinagnanasahan na siya nito? Baka di na siya makalabas ng virgin sa office nito. Pero huwag kang mag-alala, kaya ko naman pigilan ng libog ko kapag ikaw ang kasama ko. Hindi ka naman kasi ganun kaganda para pagnasahan ko. Grabe din makalait, matapos siyang alokin ng kasal. Pero sige, kung nagsasabi man ito ng totoo, matutuwa siya. Wala naman pala siyang dapat na ipag-alala dahil di siya maganda sa mata nito. So, payag ka sa kondisyon ko? Oo, di rin ako mahilig sa payat at walang laman na babae. Tingin ko, di ka naman tatagal sa kama. Kaya sige, payag ako sa sinabi mo. No kiss, no hug, at wala rin ng sex na yan. Kaya let's have a deal. Okay, wika niya. Palibhasa, madali siyang mauto at magtiwala. Sa ngayon, yun ang kailangan niya. Kapit sa patalim para makalaya ang Kuya Noah at Cardo niya. At syempre, para makaligtas na rin sa bayarin. Ano ba naman yung 3 buwan na pagkikisama rito? Since wala tayong intimate relationship, wala ka din makukuha ni isang kusing sa akin habang nagsasama tayo. O kahit na sakaling mamatay ako, wala kang magiging karapatan sa lahat ng mga ari-arian ko. Okay lang ba sa'yo yun? Payag ako. Palayain mo lang ang kuya ko. Fine. Umarap ito sa laptop at nagtipa.
May isang oras din siguro ito nakaharap doon bago siya binalikan. So eto, may inihanda akong nuptial agreement para sa atin. Eto, basahin mo. Para sa proteksyon natin pareho. Kung mayroon kang gustong idagdag at ibawas, sabihin mo. Agad niyang binasa ang binigay nitong papel at wala naman siya tinutulan doon dahil pareho namang pabor yun sa kanila. Sa mga nabasa niya sa unang pahina ng papel ay talagang masasabi niya na matalinong ang tao si Amiel. Di basta-basta paiisa sa kanegosasyon nito. Kagaya ng sinabi nito, wala siyang karapatan sa anumang ari-arian nito. Bawal din siya magpaligaw hanggat kasal sila at magwawakas ang pagsasama nila once na makuha na ni Amiel ang mamanahin nito sa ama. Wala akong tutol dito. Wika niya. Maganda kasi ang nakalatag dito. Ultimo ang bawal manakit physically ay naroon din. Kung ganon, pirmahan mo na para makasal na tayo ngayon mismo. Nagmamadali ka naman yata. Bakit? Kailangan ba ng ingrande pa? Maghihiwalay din naman tayo. At isa pa, wala namang honeymoon. Kinuha niya ang ballpen sa mesa at walang kaabog-abog niyang pinirmahan ang kasunduan. Maya-maya lang dumating ang lalaki na nakapormal na kasuotan. At sa mismong opisina na yon ay naganap din ang madali ang kasal nila. So paano? Ngayon mag-asawa na tayo, sa isang bubong na tayo titira. Oo, at susunod ako sa kasunduan natin. Sige, umuwi ka muna. Bukas ipapasundo kita sa bahay niyo. Wika ng binata. Ano sinabi mo, Chantal? Nagpakasal ka sa Amiel na yon? Bulalas ni Chubby. Best friend niya ito na kasintahan naman ng Kuya Cardo niya. Inabutan siya nito sa silid niya na nooy nag-iempake ng mga dadalhin niya kinabukasan. Mayayaman nga naman, lahat maaaring gawin sa isang kumpas lang ng kamay nila. Samantalang kami ni Cardo, matagal na namin gusto magpakasal, di pa namin magawa dahil wala pa kaming pera. Sus, para naman bongga ang kasal namin. Yun na yata ang dinaluhan kong kasal na wala man lang pakain. Bakit ka ba kasi pumayag? Alam mo naman di talaga ideal na lalaki yun si Amiel kahit pa mayaman siya. Masira pa ulo nun sa kapatid mong si Noah. Okay lang. Kesa naman mapahamak pa si Kuya Noah sa kulungan, mas okay na ako magsakripisyo. Ilang buwan lang naman yun tapos maghihiwalay din kami. Kahit na bes, babae ka, lugi ka doon. Huwag ka mag-alala, may pinirmahan kaming agreement. Walang intimate relationship na mangyayari. At naniwala ka naman sa baliw na yon? Ako, Chantal ha, wala akong tiwala sa Mr. Gonzalvo na yon. Ay, bakit ba sa kanya ka pa napunta? Alangan naman sa kapatid niya, may asawa yon. Natatawang sabi niya. Kung ako, okay lang na maging kabit ng kapatid niyang matino kaysa sa binata nga, may saltik naman. Tama na nga yan. Natatawa niyang saway dito. Kahit siya ay nababahala din sa bagong buhay na papasukan niya kasama si Amiel. Bakit narito ka pa? Inarapan niya si Chubby. Akala pa naman niya nalulungkot siya sa naging desisyon niyang pakasalan si Amiel. Di yata ngayon ay pinagtatabuyan na siya nito palapit kay Amiel. Bakit ba excited ka makaalis ako dito sa bahay namin? Hindi naman sa ganon, Bessie. Nagulat lang ako kasi gabi na. Sabi mo kasi kahapon ay ngayong araw ka ni Devil ni Amiel susunduin. Siyang may sabi nun, di ako. Sabi niya susunduin niya ako ngayong araw, pero madilim na wala pa siya. Napapalakpak siya ng isang beses. Hindi ba mas okay yon? Na hindi na niya ako susunduin dito? Hindi ito sumagot sa kanya. Sana lang nakalimutan na niya na pinakasalan niya ako. Paano naman kami ng bebe ko? Pati si Noah. Kaya naman pinanlakihan niya ito ng mata. Huwag ka mag-alala, bukas makakasama mo na siya. Talaga, Bessie? Nayakap pa siya nito. Oo na, di kasi umabot yung taon dapat na pipirma sa papel nila, kaya di pa kaagad nakalabas. Naiinis niyang paliwanag dito, sabay tanggal sa braso na nakapulupot sa katawan niya. Salamat, Bessie ha. Namiss ko na talaga si Cardo. Salamat sa'yo. Pasalamat ka mo siya at kasama niya si Kuya Noah. Kung hindi, hahayaan ko siyang mabulok sa kulungan. Kaya warningan mo siya. Mag-iingat siya sa pagmamaneho dahil di na uli ako magpapakabayani sa kanya. Hayaan mo, ako ang maglalayo sa kanya sa gulo. Basta huwag niya lang akong iwan. Kapag ginawa niya yun sa akin, lagot talaga siya. Ako mismo magbabalik sa kanya sa kulungan. Iismiran niya sana ito, kaso di natuloy. Dahil narinig niya ang ugong ng sasakyan sa tapat ng bahay nila. Ayan ang sundo mo, Bessie. Sakto naman na nakita ni Chubby si Amiel pababa ng kotse. Sa puntong yon, niyakap na niya ang kanyang nanay at tatay na para ba napakalayo ng pupuntahan niya. Sa San Mateo pa rin naman ito.
Tinampot na niya ang bag sa sahig na nakahanda na kagabi pa. Di niya hinintay na pumasok sa bahay si Amiel. Palabas siya ng pintuan na makita niya ito sa harapan niya, nakatayo. Ano yung mga dala mo? Mga damit ko, ano pa ba? Iwan mo muna, may pupuntahan tayo. May sasakyan ka naman, di ba? Bakit di na lang natin dalhin at iwan sa kotse mo? Ayoko na maraming dala. Saan ba kasi tayo pupunta? Basta. Kinuha nito sa kamay niya ang mga bag at ito na ang nagpasok sa loob ng bahay. Bahala ka nga. Tinirikan niya ito ng mata. Pwede naman kasing dalhin, gusto pa nito magpabalik-balik sa kanila. Malaki naman sa kanila ang dala nitong sasakyan at kahit naroon pa ang dalawa niyang bag na malaki ay kakasya pa rin ito sa kanila. Aling Rosa, Mang Luisito, magandang gabi po. Napataas ang kilay niya nang malingunan si Amiel. Marunong din pala ito magmano. Akala niya puro lang kademonyohan ang alam nito. Nagkatinginan tuloy sila ni Chubby. Siya nga pala, Mang Luisito, Aling Rosa. Kukunin ko na po si Chantal. Siguro naman nasabi niya na sa inyo mga pinag-usapan namin. Oo na. Huwag mo sana siyang pahirapan. Ikaw nang bahala sa anak ko. Makakaasa po kayo. Ako nang bahala sa anak niyo. So paano po? Di na kami magtatagal. Mag-iingat kayo. Isang sulyap ang ginawa niya sa magulang bago siya sumunod kay Amiel. Papunta sa magaran nitong kotse na nasa harapan ng bahay nila. Binuksan nito ang pinto ng front seat para sa kanya bago ito umikot sa kabilang pintuan. Mag-seatbelt ka. Mabilis ako magpatakbo. Hinila niya ang seatbelt kaso di niya ito mahila. Natigilan siya at halos dumikit na sa kanya si Amiel nang tulungan siya sa paghila ng seatbelt. Nanunuot sa ilong niya ang panlalaki nitong pabango na nakakaakit sa ilong. Mas mabango pa yata ito kesa sa kanya. Sigurado siya doon. Di man lang kasi siya nakapagwisik ng pabango bago pumasok sa kotse. Nagsisituloy siya. Teka, bakit ba curious siya sa malalanghap nito sa kanya? Ano naman kung di siya mabango sa pang-amoy nito? Mabuti nga yon, di siya magustuhan nito. Mahirap na kapag nabaliw ito sa kanya, di siya nito pakakawalan pa. At ang masama kapag nagkaganoon nga, baka araw-arawin siya ng manyak na to. Kaya mabuti na ganito sila. Wala lang itong gusto o anumang pagtingin sa kanya. Kaya wala naman itong rason para maibigan siya at wala siyang plano na akitin pa ito. Namalayan na lamang niya na nasa highway na sila at matulin nga talaga itong magpatakbo. Ilang minuto pa nga lang kasi sila ay nakarating na agad sila sa bayan. Di naman siya nakakaramdam ng takot sa bilis nitong magmaneho. Dahil parang swabe lang yon sa pakiramdam niya. Siguro dahil sa maganda nitong Mustang na minamaneho nito. Naaaliw siya sa kakamasid sa mga ilaw ng sasakyan ng mga nakakasalubong nila at sa mga ilaw ng poste ng kuryente sa labas. Okay ka lang ba? Di ka ba naiinip? Maya-maya na tanong nito sa kanya. Nakahinto sila noon dahil red light ang signal. Kung sabihin niya kaya na oo, anong gagawin nito? Hindi naman. Tipid na sagot niya. Malapit na tayo. Nito at saka binuksan ng stereo ng kotse. Ang malamyos na intro ng kanta ni Lionel Richie na Hello ang naririnig nila. Lakas maka-in love. Lalo na madilim pa naman sa loob ng kotse at tanging ilaw lang sa labas ang nagsisilbing tanglaw nila. Kita niya ang swabeng pagsabay ng bibig nito sa liriko ng kanta habang ang kamay ang nagbibit ng marahan sa hita nito. Saktong napatingin ito sa kanya at matamis na ngumiti. Naiiwas niya ang tingin sa binata. Bigla siyang tinamaan ng hiya. Baka isipin nito kanina pa siya nakatingin dito. Medyo nawili lang naman talaga siyang pagmasdan ito ng ilang minuto habang kumakanta. Parang ang kulang nitong tignan. Mabait, yung tipong romantikong lalaki at mapagmahal. Aaminin niya, nakiliti ang puso niya sa matamis ng ngiti nito kanina. Kaya lamang ay iwinaglit niya yon sa isipan. Di ito ang ideal man na hinahanap niya. Kabaliktaran nito ang lalaking pangarap niya na nice guy, gentleman at di bastos ang ugali. Di yata niya kayang i-handle ang ganitong lalaki. Ngayon pa lang, di alam kung paano ito pakikisamahan. Ibinaling niya uli ang tingin sa labas. Matulin na uli magpatakbo si Amiel. Nakalabas na nga sila sa pusod ng syudad. Mangilan-ngilang bahayan na lang kasi ang nadadaanan nila sa patag na lupain na panay kahuyan at mangga ang nakikita niya. Lumiko sila sa pakurbang kalsada at malayo-layo din ito mula highway. Nakarating lang agad sila sa dulo nang dahil sa bilis ng pagpapatakbo ni Amiel ng sasakyan. Narito na tayo. Kinabahan siya bigla nang mapatingin siya sa malaking bahay.
Halatang maraming tao sa loob dahil sa ingay na naririnig niya at haba ng mga sasakyan na nakaparada sa labas nito. Anong gagawin natin dito? Ipapakilala kita sa pamilya ko. Ayoko nga, praning ka talaga. Dadalhin mo ako dito nang di man lang ako nakapaghanda. Tignan mo nga ang suot ko. Jeans lang kasi ang suot niya at blouse na puti. Nakita pa niya ang isang babae na bumaba ng sasakyan na nasa unahan nila na nakadress na mahaba. Natitiyak niya, di basta-basta ang mga panauhin sa pagtitipon na yon. Ano ba meron dito? 70th birthday ni Mama. Di nga sana ako pupunta kaya lang, nangulit ang assistant niya. Kaya eto, napilitan akong dumalo. Mahalaga ang okasyon na to sa mama mo, kaya di ka dapat nagdadalawang isip pa. Regalo mo na to sa kanya. Kaya lang, ang isama ako sa ganitong pagtitipon, di ko yata matatanggap. Tignan mo naman ang suot ko. Ayoko naman center of distraction dyan dahil sa di angkop na suot ko, nakakahiya. Uwi ka niya. Huwag ka mag-alala. Di ko hahayaan na mapahiya ka sa birthday ni Mama. May kinuha ito sa passenger seat ng kotse. Paper bag yun na malaki at dress na nakahanger pa at nakaplastic pa. Ibang landas ang tinahak nila papasok sa gate. Magipot ang pathway ang nilalakaran nila na nakapwesto sa likod ng mansyon. Wala nga nakapansin na sino man nang pumasok sila sa loob ng mansyon hanggang sa nakarating sila sa ikalawang palapag nito. Dito ang silid ko. Wika nito pagtapat nila sa nakapinid pang pintuan. Binuksan nito ang pintuan. Malawak na silid ang bumungad sa kanya na agad din naman itong sinara. Kasi laki na yata nito ang bahay nila. Magbihis ka na. Narito sa paper bag lahat ng kakailanganin mo. Makeup, alahas, and everything. Una na doon ay sapatos. Terno ng kulay plum na katerno ng dress niya. Siguro naman marunong ka magpunas nito sa mukha mo. Tinuro nito ang makeup na nakalapag sa ibabaw ng kama. Kaya mo ba? Or kukuha pa ako ng makeup artist mo? Wika nito na hindi siya makasagot agad. Oo na, kaya ko na to. Kung ganoon, magbihis ka na. O kaya naman kung gusto mong maligo, pwede rin, para naman mabango ka. Sinasabi mo ba na mabaho ako? Naligo kaya ako bago tayo umalis sa bahay. Di lang ako nakapag-cologne. Wala naman akong sinasabi na mabaho ka. Magbihis ka na nga, baka paglabas natin dito tapos na ang party. Paano ako magbibihis? Narito ka. Hindi na ito nagsalita. Sa labas na lang ako maghihintay.